The first thing you need for setting up an agri-wood farm is yung information, kaalaman. So kasama dito sa kaalaman, pinaka-importante sa kanya is yung legalization. Marami pong nasa-scam dyan, maraming dumaan sa scam. Kailangan nyo malaman kung saan kayo makakuha ng legitimate na seedlings, tapos magkano, and then paano mo siya bubuhayin, hindi mo siya pwedeng itanim na mamamatayan ka ng marami, tapos paano mo siya i-monitor, and then paano mo siya i-inoculate para makaproduce ng agarwood, and then finally, saan mo siya ibebenta, magkano mo siya ibebenta. Yun yung summary. So that's the whole process in short circuit. Yung nursery na panggagalingan niya, meron tinatawag na wildlife farm permit. Ibig sabihin niya, narehistrado siya with DNR, legitimate yung mga seedlings niya. And then yung pangalawa, pag-deliver ng seedlings sa'yo, kailangan meron kang tinatawag na LTP, Land Transport Permit. Galing din siya sa DNR. Pag dumating yung seedlings mo, wala yung LTP, galing sa DNR, hindi mo yan marerehistro, hindi mo mabebenta yung agarwood na mapoproduce mo. So, yun. And then, there are other registrations, pero marami na yon parating doon sa point na mag-export ka na. Ang ideal para sa agarwood farm, ibabase ko yan sa requirements ng dalawa. Export permit, tapos yung buyer requirements. Mas madali yung buyer requirements i-discuss kasi kailangan ng buyers namin 100 to 1,000 kilograms of agarwood every month. Ibig sabihin, hindi sulit kung magtatanim ka ng 10, 20 piraso, 30 piraso kasi unang-una, bago mo yan ma-export, kukunan mo yan na export permits and licensing, mahal na yon. Tapos pangalawa, yung pag ililipad mo na siya, ililipad mo yung 20 na puno, yung bibiyahin mo siya galing sa probinsya, papunta sa warehouse, ipaprocess siya, tapos ililipad mo siya hindi sulit. So, ang ideal na farm size should be 1 hectare o kaya 833 na puno, minimum, sa isang lugar. So, yun yung ideal size. Maganda yung kwento namin dyan kasi nakapagtanim na kami ng more than 100 plantation sites nationwide. So Luzon, Visayas, Mindanao, Palawan, nakapagtanim kami doon. Nakapagtanim kami sa mataas, Benguet, Bukidnon, maganda tubo namin doon. Nakapagtanim kami sa mababa at mainit na lugar kagaya ng Nueva Ecija, Tarlac, La Union. Maganda tubo namin doon. What we found out is, pwede mong itanim yung agarwood kahit saan sa buong Pilipinas. Yung elevation, mataas, mababa, hindi yan importante. Tutubo ng maganda yung agarwood dyan. Yung soil type mo, does it matter? No, hindi yan importante. We found out na you can plant agarwood in any kind of soil kasi it naturally grows all over the Philippines naman eh. Yung weather pattern mo, does it matter? Hindi na importante yon. There are only 2 exceptions where hindi ka pwedeng magtanim ng agarwood. Yung lugar na binabaha, papatayan ng agarwood. Sandy, salty beach, papatayan ng agarwood. Kung hindi naman ganun yung property mo, pwede kang magtanim ng agarwood kahit saan sa Pilipinas. Ang pinakamabisang paraan ng pagpapatubig yung tinatawag naming automated. Sa experience namin, may choices ka eh, yung automated versus yung mano-mano na dilig. Pag mano-mano na dilig kasi napapagod yung tao. So kung magdidilig siya, napakalayo na ng didiligan niya, baka hindi niya na maabot ng dilig yung malalayo. So mamamatay yun o mababansot. O kaya naman, pag pataas yung tanim mo, hindi niya na maabot yung matataas, so mamamatay yun o mababansot. So, automated watering system is the best way to water agarwood. There are several DNR-registered nurseries sa buong bansa. There's more than one. And yung quality, of course, that's important. So, meron kaming standardization ng quality. Yung plastic size, yung plastic quality, yung height ng seedlings, yun po yung importante. And ang mga kasagot lang niyan, kailangan maganda yung track record ng pinagkukunan nyo ng seedlings. Quality, tapos legalities, yun po, very important yun. Magandang araw po sa lahat, this is Doc M from Dendrotonics and inaanyayahan ko po kayo makakuha ng libre at legitimate na information tungkol sa pag-agarwood business. Meron po kaming webinars every Thursday night, 7 p.m. Pwede nyo po mag-reach out sa akin via Messenger or sa website namin
or via our Facebook page ng Dendrotonics para makuha po yung link doon sa webinar namin. Yun po yung mga paraan para ma-reach ninyo kami. Website, email us, tapos doon sa Facebook page namin, or you can send me a messenger sa Ephraim Cercado.